Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at negosyo partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, pag-usapan po natin yung isang bagay na napakahalaga po sa ating lahat, no? Mahalaga po ang bagay na ito kaibigan. We will be talking about the things na kailangan po nating gawin, no, para tayo ay umasenso sa buhay. Nahirapan ka rin ba kaibigan tulad ng mga karamihan, no, sa ating mga kababayan dyan? Kasi nga, no, ang mahal na ng mga bilihin ngayon. Ang dami pa nating expenses. Kaya sometimes, or hindi, kung hindi mga most of the time, sometimes kaibigan, kahit pa tayo ay may trabaho, kahit tayo ay may negosyo, minsan kulang pa talaga. Much worse, yung iba sa atin ay hahantong po sa utang. Katulad kay Ate GB kaibigan ha, kahit meron akong Pesonet Cafe, meron akong sari-sari store business, still kaibigan, medyo nahirapan po ako, lalo na ngayon na may sakit si Ate GB, I need to purchase lots of medicines kaibigan. Ang dami ko pong kailangan bilhin ng medicine na para i-take mga maintenance medicine. Kaya I always see to it kaibigan, no, na makahanap ako ng another source of income. Hindi sapat kaibigan yung isa kong source of income, dalawa, hindi po sapat. Kaya kaibigan, I always tell you, no, I'm telling you all the time kaibigan, na please try to find another ways how to have extra income. Ang pagkakaroon po natin ng another source of income, hindi lang po ito para sa ating sarili, kundi ito po ay para sa ating family, sa ating mga anak in the future. Ayan, no, lalo na in the future kaibigan, to this present and in the future. Kasi kaibigan, whether we like it or not, habang tayo ay tumatanda, as long as the years go by, talagang mas lalo pang magmamahal yung mga bilihin, magtataasan yung mga presyo, at yung mga expenses natin ay madagdagdagan talaga. Kaya kulang yung ating trabaho, kulang yung ating negosyo. Except kaibigan, kung talaga yung negosyo mo napakalaki na talaga, malaki na yung business mo, ayan, well established na, and except kung yung trabaho mo napakalaki ng sahod mo, siguro okay na yung isang source of income. Pero kaibigan, pagkatulad ni Ate GB, maliit yung ating sari-sari store, or kung ikaw ay nagtatrabaho, then minimum lang yung wage, minimum yung sahod, talagang mahirapan ka talaga. Dito na yung pumapasok yung kailangan talaga natin. Parati ko sinasabi, try to find ways to have another source of income. So kung kaibigan ha, ipapakita ko lang sa inyo yung ginagawa namin dito, no, bilang mga sari-sari store owners. We are not just relying on our tindahan, we are not just depending on our tindahan, on our Pesonet Cafe. Kaibigan, hindi ako mapakali kaibigan, no, pag hindi ako nakahanap ng other source of income. Kaya naman araw-araw, gabi-gabi, I always talaga search, no, kung paano magka-source of income. At naisip nga namin, no, na ibalik yung aming other source of income noon. Pero kami kasi kaibigan, no, na extra income noon, matagal na, pero itinigil namin, mga lagpas sa 10 years, itinigil po namin kasi na busy kami sa aming tindahan. Pero naisip ko, just recently kaibigan, na kailangan po namin ito. Kaya naman, dali-dali pa ako nag-post sa Facebook about our another source of income, at nakatulong yung Facebook, no, yung media kaibigan, nakatulong po kasi nga nang i-post ko po ito, marami na mga clients, no, mga customers na pumupunta sa aming tindahan. Malaking tulong po talaga ito sa aming kaibigan. Kaya sana, no, gawin niyo rin po yung sinasabi ni Ate GB, find another ways to have another source of income kaibigan. I'm doing this video para po ma-motivate kayo, para ma-inspire kayo. Kasi alam ko kaibigan na some of you there, meron naman talaga tinatago mga skills, mga talento. Why not use it? Ano, gamitin yung mga skills at talento nyo kaibigan para magkaroon kayo ng another source of income. So kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung aming another source of income. At sana gawin nyo rin po ang ginagawa ni Ate GB, dahil alam ko kaibigan, makakatulong talaga ito. Ayan, makakaahon kayo sa kirapan at asenso ang buhay mo. Hindi lang ang buhay mo, pati ng iyong family. Ayan mga kaibigan, may bago na namang ooperahin. Operahin ba sa Tagalog si Francis? Mag-opera na siya dyan kaibigan, no? Ayan, another operation. Unsa kay daot ani, no? Ayan, ano kayang sira? So, hinahanapan niya, no? Inaalam niya kung ano yung sira gamit itong tester, dear friends. So, sa palagay mo, Francis, anong sira? Ha? Anong isa? Anong sira? Thermal fuse. Thermal fuse. Sabi ni Francis, thermal fuse daw. Ayan. So mga kaibigan,
Kung meron kayong ipapa-repair, just comment, okay? Just send message na lang sa messenger. Ayan. Basta malapit lang, no? Within Talisay City, okay tayo dyan. Ayan. Ayan mga kaibigan, no? Pag ikaw ay mag-repair, dapat linisin mo rin, o, diba? Para pagbigay natin, pagsauli natin sa ating client, malinis talaga. Ayan, good job talaga si Francis, no? Malinis na yan, kaibigan. Kasi natapos niya yung i-repair. Babalik na natin sa may-ari. Ayan mga kaibigan, tapos na po itong ma-repair ni Francis. Tingnan nyo. Sana all. Tapos na nilagyan na niya ng tape, dear friend, para safe talaga. At after this, i-assemble na ulit, no? Kasi nga, nilinisan pa nyo yung ano ba yung tawag doon? Ay, my goodness, ang hirap magtagalog. Magbisaya na lang ko no, mabasya sa kuan ni nagtagalog day ko, dear friends, kaya ang uban maingon man nga wa ko no sila kasabot. Mo nang gitagalog nako, pero listen mo jud kay magtagalog, paitan ning bisdak ta. Basta nilinis na yung electric fan, dear friends. Ayan. Sa mga Tagalog dyan, pasensya ha kung ganito ko magtagalog. Ang tigas daw, matigas daw ako magtagalog. Merong nag-bash kay Ate GB. Pag nagbisaya naman ako, hindi naman nila maintindihan. Sana all. Doktor pa rin ang tawag sa akin. Si Francis ay doktor. Doktor siya sa mga appliances, mga electrical motors. Doktor po siya. Ayan. So, hindi lang doktor sa tao, meron tayo, no? Ayan. So, ayaw niya gumamit ng electrical tape, kaibigan. Iwan ko sa kanya. Gusto niya talaga ito. Yan. So, siya masusunod. Kapit na kapit. Sabi niya, mas maganda kapit na kapit. Kung sa Bisaya pa, di na maipot. Oh my goodness. So, again ha, kasi magpayo dek electric fan na, dadaanan ninyo dari. Sabutan na natang baya. Dili rami mahal, kaibigan. Madara, sinilingan na ni ato, ano? Okay, thank you so much. So, ngayon mga kaibigan, dahil natapos na si Francis sa pag-repair ng electric fan, i-assemble na daw niya, no? Titingnan natin si Francis. Oh, tapos na yan, Frances. Yan, so nag-assemble na po siya. Ayan. So ito lang yung ginagawa namin, kaibigan, no, dito sa tindahan. Another source of income. Mahirap kasi, kaibigan, pag isa lang yung ating source of income. Ang mahal na ng mga bilihin ngayon. Marami pa tayong expenses. Kaya kailangan talaga may other source of income tayo. Ayan. Oy. 178. Mayroon tayong customer. Langkat lagi ni takal. Lagi. Karate, oh. Bit-bit bang siguro ni isa na. 22 suklite. Ayan, meron tayong customer na bumili ng sabon worth 178. So, suklian na muna natin siya, mga kaibigan. Kasi nga, today is Saturday. Laba Day. Kaya mabintang-mabinta yung ating sabon. Salamat eh. Thank you. Ayan, dear friends. So, balik tayo kay Francis. Ayan, di ba? So, meron tayong sari-sari store, meron tayong another source of income, which is nagre-repair tayo ng mga electrical motors, and then meron din tayong Pisonet Cafe, merong naglalaro doon. Hindi ko lang pupuntahan kasi nga, dalawang bata ang naglalaro. Hindi ako makapunta doon, kaibigan, kasi si Francis nasa daan. Ayan. So, malapit na itong matapos, mga kaibigan. Less than 1 hour niya po itong na-repair, no? Hindi umabot ng 1 oras. Kasi nag-break pa siya. Kumain pa kasi kami nag-almusal. Ang tagal namin mag-almusal, dear friend, no? Pag ikaw ay tindero, matagal ka talagang makakain kasi unahin mo pa yung mga customer. Mga kaibigan, titingnan natin kung aandar na ba, no? Kung na-repair ba. Oh, tingnan nyo. Kanina, kaibigan, just list mga 1 hour ago, kaibigan, no? Sira po ito, dinala ng ating client. Ngayon, okay na. Tingnan nyo. Wow, ang lakas! Sana all. Ayan, kunin nyo na po ito, my dear friend, Money and Sweet. Okay na po ang inyuhang electric fan. Thank you so much po sa tiwala. Thank you so much. Ayun mga kaibigan, naipakita ko na po sa inyo yung aming another source of income. Ayan, pinapawisan na si Ate JB, no? Nagre-repair po kami ng mga electrical motors. Kagaya nakita nyo, electric fan, washing machine, water pumps. Kahit ano, basta about electrical motors, kaibigan, no? Ayan, kung sino man gusto magpa-repair dyan, magpa-company, ayan, magpa-wiring no, mga about electricity, kaibigan, no? Just comment. Basta ba malapit lang kay Ate GB, why not, no? Pag-usapan natin yung presyo. Ayan, kaibigan, ha? Again, I'm doing this, kaibigan, para ma-inspire kayo, ma-motivate kayo, maisipan nyo na gawin rin ang sinasabi ni Ate GB. Try to find ways, no? Pagkaroon ng another source of income. Ayan, wag kang umasa sa isa or
dalawa lang, no? Kasi darating ang panahon, magkukulang talaga yan, kaibigan. Again, thank you so much, mga kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko, makakatulong po ito sa inyo. Thank you so much po. Huwag mo lang kalimutan, kaibigan, lagi nyo pong tanan parati sinasabi ni Ate GB. Hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. At sinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.